pagkatapos ng SONA, ang susunod na tatalakayin namin is yung national budget, di ba? Yung 2026, sorry. Ang susunod na tatalakayin namin is the 2026 budget, di ba? Actually, August 13 yata matatanggap na namin yung National Expenditure Program. Yes, Okay. Hindi lang ako nagde-describe, di ba? Maraming nagde-describe na yung 2025 budget, yan ang pinakamasamang budget, no? Yan ang description ng mga tao. When you say masama, I'm sorry, Kong, when you say ito po ay masama, it is because it is ridden with... Hindi, madaming issues, di ba? issues, Madaming issues around the budget. I think some of the issues are like yung tinanggalan yung PhilHealth ng pondo, tapos linagay kung saan-saan. Pero para sa akin, ang masama dun sa budget na yun is, and the previous budgets, is that yung mga flagship projects ng gobyerno, ibig sabihin ito malalaking proyekto, Yes. tinatanggalan ng budget at tinalagay doon sa program appropriations para maisingit yung kung ano-anong mga items. Di ba kaya nga, ang pinag-iinitan is yung BICAM dahil doon sa insertions. Di ba? Yes, correct. Pero, ang hindi naintindihan ng tao is that yung BICAM is the second stage. Yung BICAM, pangalawang oportunidad yan para mag-amyenda. Kasi yung insertion o yung initiative, amyenda yun eh. Kasi ang budget ng Pilipinas, kapag iprinisenta sa Kongreso, hindi namin pwedeng lakihan. So for example, para lang simple, kung 100 pesos yung budget, hindi mo pwedeng sabihin, para mas maraming programa magawa, gawin natin 150 o kahit 110. Okay. Kailangan, ililipat-lipat mo lang. Ito, mas importante to kaysa dito. Okay. Ganun yun, di ba? Realignment. Kaya nga tinawag na budget, di ba? Even pag nagbabudget tayo sa bahay, fixed yung halaga, Tama. di ba? Ang iiba-ibahin mo lang is, ano ba, mas mahalaga ngayon? Enrollment ngayon, dito muna natin ilagay yung pondo. Pagkatapos Proper ng enrollment, usage, saka natin schedule of ipaayos usage, correct. Ganyan, di ba? So, di ba, ang sabi ng mga karamihan, dapat open to the public yung BICAM. Okay. Ang hindi nila na-realize, sabi ko nga kanina, pangalawang oportunidad yon para maglagay ng insertion. Ang una talaga is doon sa small committee sa House of Representatives. So, yung small committee na yon, binibigyan ng kapangyarihan ng House of Representatives na sila ang mag-amyenda ng budget. Okay? So number one, walang transparency. Hindi yan televised. Sa tingin ko, wala man lang minutes of the meeting yan. Okay? Paano ko masasabing walang minutes? Kasi wala naman kami natatanggap na report kung ano yung pinalitan ng small committee na yon. Ang small committee na yon, ang chairman noong nakaraan is si Chairman Saldico at that time, tapos Senior Vice Chairman ng Appropriations, Majority Leader, Minority Leader. So, walang minutes yan. The fact na tinanggap ng bagong Chairman ng Committee on Appropriations na sabi niya wala ng small committee at gagawa na tayo ng subcommittee on budget amendments, proves na may mali talaga doon. Di ba? Kasi kung walang mali, hindi naman nila papalitan. Right. Kaya lang, ang sinasabi ko, hindi naman pwedeng kalimutan na lang natin yung nangyari doon sa small committee noong 2025 Previous budget. one. Yeah, previous Dapat budget. ilabas muna ng small committee na yun, ano ba yung kanilang inamyenda. Di ba sa kahit anong bagay, maging maging sa personal nating buhay, di ba? Pag hihingi ka ng bagong budget, ipakita mo muna kung paano mo, pakita mo yung resibo, pakita mo yung paano mo ginastos yung previous budget, di ba? So, hindi lang paggastos to, kailangan mapakita rin ano yung mga inamyendahan doon. Kasi, hindi pa pwedeng moving forward. Hindi pa pwedeng, kalimutan na natin yan. Pera ng taong bayan yan eh. Tapos, dinescribe na nga na pinakamasamang budget. Bakit hindi muna natin tignan? Kasi, ulitin ko, parang sa bahay, hindi naman pwedeng hihingi ka ng bagong budget, hindi mo napapaliwanag yung nakaraang budget. So, para sa akin, kung hindi namin bubuksan yan, parang kino-cover up lang
yung pagkakamali ng 2025 budget. Instead na imbestigahan yun. Kasi di ba saan ako nagagaling? Nung nag-speech si Presidente ng SONA at sabi niya, mahiya kayo. Ako unang-una nag-standing ovation doon. Kasi alam ko, You led the standing ovation. Ang dami kasing, let me just cut you that. Oh. Ang dami kasing lumabas sa netizens natin na, nagpalakpakan kayo, directed sa inyo yan. hindi, kaya ako Supposed to be, natutuwa. di ba? Kaya ako nga natutuwa. That's Kasi right. alam ko, directed sa amin yun. Right. So finally, directed sa amin yun, may chance ng magka-reforma sa budget. Kasi kung hindi right. presidente ang mamumuno at magsasabi nun, wala. Kung ano yung nakasanayan noon, ganun lang gagawin. Di ba? Tsaka obvious na sa amin nakadirekta yun. Kasi sinimulan yung speech na yun. Sabi, initiative, errata, kickback, tsaka ano ba, SOP. Eh yung initiative tsaka errata, Congress naman gumagawa ng House, di ba? That's Congress. that's correct. Congress gumagawa nun. Di ba? Eh walang kickback, walang SOP kung hindi nalagyan ng pondo yon. Right. Tapos, tinapos niya yung portion ng speech na yon. Ano sabi niya? Ibabalik ko sa inyo yung budget kung yan ay malayo sa NEP. So definitely, kami yung tumbok noon. Excuse me. So kung kami yung tumbok noon, bakit kami nag-volunteer na imbestigahan? Kami nga yung iimbestigahan. Bakit kami yung mag-iimbestiga, di ba? O sige, kung gusto nyo tayo mag-imbestiga, pakita nyo yung small committee report noong 2025. That is the necessary starting point. Right. Otherwise, Parang wala nag-cover up lang Oo. tayo. So ito, lumalabas to kung paano lumalabas na to? Parang there's a for you from your end. Gusto mo talagang imbestigahan yung prior na committee na yon. Paano ba kami pag-budget hearing? Oh. Paano ba kami conduct ng budget hearing? Normal lang naman sa mga congressman, kahit ako, ito yung hinihingi mo ngayon. Paano mo ba ginastos yung nakaraang budget, di ba? Kasi hindi mo pwedeng binigyan ka ng pondo nung nakaraang taon at hindi mo ginastos. Dahil iba po sa gobyerno, di ba? Sa mga bahay, nag-iipon tayo. Sa gobyerno, kailangan magastos kung ano yung binigay na pera. Kasi po, yun yung serbisyo para sa inyo. Yeah, that's right. Pag binigyan ang isang ahensya ng pondo at hindi niya nagastos, hindi mabuti yun dahil yung serbisyong dapat ibigay sa tao, hindi nabibigay. Di ba? So kung ganyan ang tanong natin, ang unang tanong natin, paano nyo ginastos? Ang dapat unang tanungin is paano ba napunta yung pondo doon? Yes. At yung paano napunta yung pondo doon? From the very root cause of the problem. Doon makikita yon sa small committee. Pangalawa na lang amendment yung doon sa BICAM.